Kamusta kayong lahat mga taga-subaybay? Gaya ng pangako ko sa inyo, isang linggo po tayong mag-aayaw, no? Tungkol po sa mahal na araw. Pasasalamatan ko yung mga taga-subaybay ko, nanonood din kayo sa ating palabas. Ano po ngayon, Martes Santo na. Patayin ko muna ang lahat, lalong-lalo na sa aking kapatid, si Wilfredo Cumbis. Bunso, ito po yung Bible na dinala mo rito. Ito, unti-unti kong pinag-aralan po itong Bible. Pero alam niyo sa edad kong ito, hirap na po ako magbasa. Kaya po, shortcut na po pag ako nagpaliwanag. At saka wala po akong pinag-aralan, isa po akong mangmang, grade 1 lang ang aking natapos. Pero lahat po na nasasagap po ng mga balita tungkol sa Biblia, naniniwala po ako. Martes Santo ngayon. Wala ba kayo napapansin mga kaibigan? Kahit ano man ang ating relihiyon, Diyos pa rin ang pupuntahan. Kanya-kanya nga lang ang sinusunod na kumbaga sa mga leader. Sa mga Katoliko, napapansin nyo ba? Dito sa amin, wala na po ako narinig na pabasa. Dati, pa lang yan Lunes Santo, mayroon na ngayon, Martes Santo, wala po akong narinig. Ay ibig sabihin mga kaibigan na unti-unti na pong nawawala yung ating pag-aayuno. Sa mga Katoliko kasi yan ang pag-aayuno, paggunita sa Semana Santa. Kahit naman sa ibang reliyon, mayroon din mga pagsasamba. Bigyan daan ko lang ngayon ang itong Martes Santo. Napakahalaga po nito mga kaibigan, ang ating pag-usapan. Kasi magmula noong panahon ni Jesucristo hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga kaugalian ng tao. Tatanong ko sa inyo kung sino bang hindi nakakaalam sa nangyari kay Jesucristo? Pinubos tayo sa kasalanan. Huwag na nating paligoy-ligoy pa kasi ang ating oras hanggang 7 minutes po tayo mga kaibigan. Ang pag-aralan po natin, bakit pinagkanuno ni Judas si Jesucristo? Ayon sa mga may edad na, lalo na kung nagbabasa kayo ng Bible o nakikinig kayo ng mga balita, alam na ninyo. Sa aking pag-aaral din, dahil sa pera, sa sobrang pagmamahal ni Judas sa pera, pinagkanuno si Jesucristo. Ayan ibig sabihin, nung dumalaw pa lang si Jesucristo doon, ay nagkikita sila nila Judas. Ibig sabihin, naisip ka agad ni Judas na si Jesucristo magiging pabigat sa kanya. Kasi pala siya, tagahawak siya ng pundo. Kumbaga sa treasurer. Yan po sa aking pagbabasa dito. Kaya naisip po niya, si Jesucristo kasi tapat. Baka yun ang magiging kakompetensya niya. Kaya po, madalit sabi, kaya po niya hinudas si Jesucristo. Kasi si Judas talaga, tagahawak pala ng pera nung araw, kasi may treasurer, kumbaga. Siyempre, ayaw ni Jesucristo yung gano'n na ugali na si Judas pala ay tiwaling tagapangasiwa. Lagi daw na kumukupit doon sa pundo. Kaya po, kaya pala niya tinaksilan si Jesucristo. Alam naman ninyo na kung bakit nahuli si Jesucristo na yon, si Judas, dahilan sa 3 pilak, pinagkanuno po ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nangyari po yan, kaya po nangyari na mga ganun, na may mga Judas, nung namatay na si Jesucristo at nabuhay na magmuli. Ibig sabihin mga kaibigan, kung hindi nagkaroon ng himala,
kung hindi nagkaroon ng himala, wala rin. Wala rin, di ba? Wala rin, wala sanang Biyernes Santo. Kasi doon po nagkaroon ng ano eh. Kaya natakot yung mga tao, di ba, nung namatay si Jesucristo, lumindol. At nung binurol siya, at nilibing, at nabuhay na magmuli. Kaya po sa akin pong pag-iisip, doon po namulat ang mga tao. Doon sa muling pagkabuhay. Kasi kung hindi po nabuhay si Jesucristo, na kasi eksperimentong ng Diyos yun, kung hindi nagkaroon ng muling pagkabuhay, walang paniniwala ang tao. Wala yung Biyernes Santo, wala lahat, walang Pasko. Doon lang po naganap yun dahil nagkaroon talaga ng pagkabuhay. Kasi utos nga ng Diyos. Para ang tao ay magbago sa kasalanan. Kaya lang po, ang malungkot po ngayon mga kaibigan, pagka ganyan na wala na pong pagdiriwang ng mahal na araw, ibig sabihin, unti-unti pong nawawala na ang pananampalataya ng tao. Kahit anong reliyon, may pari-pareho lang naman Diyos. Kaya lang, pag pinabayaan po ng ganyan, ay baka bumalik yung dating nangyayari na ipapako na naman sa krus ang ating Panginoon. Alam ba ninyo yung mga nangaral nung araw? Alam ba, 12 na apostolis, wala pong natira sa kanila. Unang-una, namatay si Jesucristo, at ang lahat na 12 na yon, namatay lahat, pinarusahan. Kasi ayaw ng tao ng may nagsasabing Diyos ka. Ibig sabihin, talagang ang espiritu ng kadiliman ay nandiyan palagi. Ayaw nila pumayag na mayroong mga ngaral. Kaya po, pinatay lahat eh. Buksan po ninyo ang Bible. Lahat pong yung 12 na apostoles, tagapagsunod ni Jesucristo, pinatay lahat. May pinalo. Hindi ko lang po may isa-isa. Basta po sila lahat pinatay. Dahil ayaw ng tao na pangaralan tungkol sa kabutihan. Sana po, huwag po nating ganun ang ugali. Kasi baka mamaya dumating na naman ang panahon ng paghuhukom. Hanggang dito na lang, mahaba na ating oras. Martes Santo ngayon, sana hanggang Biyernes bigyan liwanag ang aking isip na mayroon tayong laging pag-usapan. Sige, maraming salamat. Ingat po tayo palagi.